Yo, what's up? Ako po si Mr. Yonon. Akala ng karamihan, tumataas lang ang bilang kuryente kapag madaming appliances sa bahay. Pero ang totoo, kahit konti ang gamit mo, pwedeng mataas pa rin ang bayarin dahil mali ang pagkakalagay ng mga appliances. May mga gamit sa bahay na kapag nasa maling pwesto, mas napapagod ang motor, mas umiinit ang makina, at mas malakas kumain ng kuryente. Sa video na ito, ipapakita natin ang mga karaniwang maling paglalagay ng gamit na tahimik na nagpapataas ng electric bill mo buwan-buwan. Una, ref na dikit sa pader. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali sa bahay ay ang pagdidikit ng refrigerator sa pader. Kapag dikit ang likod ng ref, walang sapat na hangin na dumadaloy sa condenser. Ang resulta, naiipon ang init at mas napipilitang magtrabaho ang motor para mapanatiling malamig ang loob. Kapag mas matagal tumatakbo ang motor, mas malakas ang konsumo ng kuryente. Kahit bago pa ang ref mo, kung mali ang pwesto nito, parang luma na rin ang konsumo. Pangalawa, electric fan na nakatapat sa araw. Isa ito sa mga pinakahindi napapansin na dahilan kung bakit tumataas ang konsumo ng kuryente sa bahay. Kapag ang electric fan ay direktang tinatamaan ng sikat ng araw, umiinit ang motor nito kahit umiikot ng normal. Ang init mula sa araw ay nadadagdag sa init na ginagawa ng motor, kaya mas nahihirapan itong magtrabaho. Kapag mas hirap ang motor, mas maraming kuryente ang hinihigop para mapanatili ang ikot ng fan. Bukod pa rito, ang hangin na ibinubuga ng fan ay mainit din, kaya mas matagal gamitin at mas lalong tumataas ang konsumo. Tamang gawin, ilagay ang electric fan sa may lilim, malayo sa bintana at hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Pangatlo, aircon na may harang sa harap. Maraming bahay ang may aircon at napakataas ng kuryente. Isa sa dahilan nito ay ang paglalagay ng aircon na may harang tulad ng kurtina, cabinet, kama o aparador. Kapag may harang, hindi maayos na kumakalat ang malamig na hangin sa buong kwarto. Ang aircon ay patuloy na magtatrabaho sa mataas na power dahil akala niya hindi pa malamig ang paligid. Sa halip na mabilis lumamig ang kwarto, tumatagal ang bukas ng kompresor at dito nagsisimulang tumaas ang bill mo. Tamang gawin, siguraduhing malinis at walang harang para makalabas ng maayos ang hangin ng aircon. Pang-apat, extension cord na siksikan ang saksakan. Isa pang delikado at magastos ay ang pagsisiksik ng maraming appliances sa isang extension cord. Kapag overload ang extension, nahihirapan ang daloy ng kuryente at mas umiinit ang mga kable. Kapag umiinit, mas maraming enerhiya ang nasasayang at mas tumataas ang konsumo. Bukod sa mahal sa kuryente, malaki rin ang panganib ng sunog. Karaniwan itong ginagawa sa TV, electric fan, modem at chargers na sabay-sabay nakaplug. Tamang gawin, ang mga high-power appliances tulad ng ref, aircon at microwave ay dapat direktang nakasaksak sa sariling outlet. Panglima, charger na laging nakasaksak. Akala ng marami, kapag walang cellphone ang charger,
wala na itong konsumo. Pero ang totoo, kahit walang device, may tinatawag na standby power. Maliit man ito sa isang charger, pero kapag maraming charger sa bahay at buong araw naka-plug, lumalaki rin ang dagdag sa bill. Bukod sa konsumo, mas mabilis din masira ang charger kapag laging nakasaksak. Tamang gawin, i-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Hindi palaging appliances ang problema kung bakit mataas ang kuryente. Minsan, pwesto lang ang mali. Sa simpleng pag-aayos ng lagay ng gamit sa bahay, puwede kang makatipid ng 100 o 1,000 bawat buwan. Kung nakatulong ang video na ito, i-share mo sa pamilya at kaibigan para sabay-sabay kayong makatipid. Yo, what's up? Dito na po nagtatapos ang ating video. Bye-bye.